Ang nakaraan kung saan ang crack ay lalong lumalaki. At mula sa kailaliman nito, may isang mas malakas na presensya ang paparating. Isang nilalang na hindi pa nila nararanasan. Isang kalaban na hindi basta-basta matatalo. At sa sandaling iyon, malinaw na. Ang laban na ito ay simula pa lamang. Sa gitna ng lumalawak na crack sa kalangitan, biglang tumigil ang lahat. Hindi gumalaw ang hangin. Hindi umalangaw-ngaw ang tunog. Parang mismong oras ay napigil. At mula sa kailaliman ng punit na dimensyon, dahan-daang nagpakita sa kanila ang nilalang. Hindi ito katulad ng mga nauna. Hindi ito nagmamadali. Hindi ito sumugod. Sa halip naglalakad lamang ito palabas ng kadiliman, tila walang takot, tila may ganap na kontrol sa paligid. Napatingin si Goku. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang laban. Nararamdaman niya ang isang presensyang hindi niya agad masusukat. Isa ito sa mga pinuno, mahina niyang sabi. Sa likod niya, si Gokaro ay nananatiling nakatingin, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbago. Ang dating inosenteng tingin, ay napalitan ng kakaibang lalim. Parang may alaala na hindi niya alam kung saan nanggaling. Parang may kapangyarihang unti-unting nagising sa loob niya. Biglang nagsalita ang nilalang. Sa wakas, ang tagapagmana ng dalawang mundo, ay nasa harap ko na. Hindi si Goku ang tinitingnan nito, kundi si Gokaro. Sa isang iglap, isang matinding presyon ang bumalat sa buong lugar. Nag-crack ang lupa. Napunat ang hangin. At kahit si Goku, ay napaatras ng isang hakbang. Ngunit hindi siya umatras muli. Sa halip, pumakbang siya paarap. Kung gusto mo siyang kunin, kalmadong sabi ni Goku. Kailangan mo munang lampasan ako. Tahimik na ngumiti ang nilalang. Isang malamig at walang emosyon ng ngiti. Pero bago kita harapin, uunahin ko muna ang duwag na kagaya niya. Dahil hindi na dapat binubuhay ang katulad niya. Isang napakalakas na atake na nagmula sa taas ang kanyang pinakawalan at tumama ito sa kanyang alagad. Paano niya nagawa sa sariling alagad niya yun? Pagtatakang sigaw ni Goku. Hindi pa man siya natatapos sa pagsasalita, agad siyang sinuntok ng nilalang ng paulit-ulit at wala siyang magawa. Bago pa tuluyang matumba si Goku, biglang sumabog ang enerhiya sa kanyang katawan. Dito ay nagsalita siya ng mahinahon ngunit may lalim at bigat. Hindi pa tapos. Nagbanggaan sila sa ere ng napakabilis, na halos hindi makita ng karaniwang mga mata, walang gustong magpatalo sa kanilang dalawa at halos pantay lang sila ng kapangyarihang taglay. Sa ibaba, si Gokaro ay napapikit. Ang kanyang katawan ay nagsimulang maglabas ng enerhiya. Una, mahina. Pagkatapos, mas lumakas. Hanggang sa, isang pagsabog ng aura ang kumawala mula sa kanya. Ang lupa sa paligid niya ay nag-crack. Ang hangin ay nag-vibrate. At ang kanyang enerhiya ay nahati sa dalawa. Isang bahagi, kulay ng sayan. Isang bahagi, kulay ng misteryosong dimensyon. Sa gitna nito, unti-unting dumilat si Gokaro. At sa unang pagkakataon, ang kanyang boses ay nagbago. Tama na. Sa taas, parehong napatingin sina Goku at ang nilalang. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa biglang pagbabago ng enerhiya. Ang enerhiya ni Gokaro ay hindi na kayang itago. Ito ay sumabog. At sa sandaling iyon, ang tunay na kapangyarihan ng bagong henerasyon ay nagsimulang magising. Pero bago ko ituloy, baka gusto nyo pa ng mga ganitong kwento, huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat. Sa sandaling umalingaw-ngaw ang salitang, tama na, biglang nagbago ang lahat. Ang enerhiyang bumabalat kay Gokaro ay hindi na basta aura lamang, ito ay naging parang isang buhay na puwersa. Ang hangin ay umikot sa paligid niya. Ang lupa ay tuluyang nag-crack. At ang kalangitan ay tila tumutugon sa kanyang presensya. Sa gitna ng dalawang enerhiya, nakatayo si Gokaro, tahimik, ngunit napakalakas. Sa taas, napahinto ang laban ni Goku at ng nilalang. Hindi nila maiwasang tumingin pababa. Imposible, bulong ng nilalang. Sa edad na iyon, sa loob ng kanyang aura, dahan-daang ibinuka ni Gokaro ang kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon, ang kanyang presensya ay sumabog palabas. Boom! Isang napakalakas na shockwave ang kumawala mula sa kanya na tumama sa buong paligid. Ang mga bato ay lumutang. Ang hangin ay napunit.
At kahit ang dimensional na crack ay bahagyang nagsara dahil sa lakas ng kanyang enerhiya. Sa sandaling iyon, lumitaw ang kanyang unang anyo. Isang estado na hindi pa kailanman nakita. Hindi Super Saiyan. Hindi rin kapangyarihan ng Aether lamang. Kundi isang bagong anyo, Saiyan Aether form. Ang kanyang katawan ay bahagyang kumikislap ng liwanag. Ang kanyang aura ay may dalawang layer, isang kumikislap na gintong apoy sa loob, at isang umiikot na lila-asul na enerhiya sa labas. At sa likod niya, may bahagyang anyo ng enerhiya na parang pakpak gawa sa purong dimensional light. Tahimik siyang nagsalita, ngunit ang kanyang boses ay may kakaibang lalim. Hindi ako papayag na saktan niyo ang pamilya ko. Sa isang iglap, nawala siya, at bago pa makareact ang nilalang. Isang malakas na sipa ang tumama rito mula sa itaas. Sumabog ang hangin. Bumagsak ang kalaban sa lupa. Nag-crack ang buong lugar sa impact. Sa taas, napangiti si Goku. Hindi dahil tapos na ang laban, kundi dahil nakita niya ang paglaki ng kanyang anak. Ang lakas mo na, mahina niyang sabi. Ngunit sa gitna ng lakas na iyon, napansin ni Asura ang isang bagay. Ang enerhiya ni Gokaro ay hindi stable. Unti-unti itong lumalakas, pero kasabay nito, ay parang may humihila rito mula sa loob. Isang puwersang hindi pa niya kayang kontrolin. At sa malayo, ang pinuno ng mga nilalang ay muling tumayo. Ngunit ngayon, hindi na ito nakangiti. Sa halip, seryoso na ito. Kung ganoon, mabigat nitong sabi. Kailangan na kitang kunin kahit anong mangyari. Ang dati nitong presensya na mabigat ay naging mas madilim. Mas malalim, mas mapanganib. Ang lupa sa paligid niya ay nagsimulang mag-crack dahil sa kakaibang enerhiyang sumisira sa mismong realidad. Kung hindi ka kusang sasama, malamig nitong sabi. Pipilitin kitang sumunod. Sa isang iglap, biglang naglaho ang kanyang anyo. At bago pa makagalaw si Gokaro, lumitaw ito sa kanyang harapan. Isang suntok ang pinakawalan. Boom! Ngunit, hindi gumalaw si Gokaro. Nahinto ang suntok ilang pulgada bago tumama sa kanyang mukha. Parang may hindi nakikitang pader. Parang mismong espasyo ang pumigil dito. Tahimik na tumingin si Gokaro sa kalaban. Ang kanyang mga mata ay kumikislap. At sinabi ko na, mahina niyang sabi, hindi ko kayo papayagan. Sa isang kisap mata, gumalaw ang kanyang kamay. Isang simpleng galaw. Ngunit ang epekto, napakalakas. Sumabog ang hangin. Ang nilalang ay tinangay palayo, tumama sa lupa at bumuo ng napakalalim na hukay. Sa taas, napatingin si Goku. Ngayon, hindi lang siya proud. Naramdaman niya rin ang kakaiba. Hindi na lang lakas to, bulong niya. Iba na to. Sa likod, si Asura ay tahimik na nakatingin. Ngunit ngayon, alam na niya ang nangyayari. Gokaro, mahina niyang sabi. Gumigising na ang tunay mong kapangyarihan. Ngunit kasabay nito, biglang nagbago ang ekspresyon niya. Dahil naramdaman niya rin. Ang kapalit, biglang napahawak si Gokaro sa kanyang dibdib. Ang kanyang aura ay kumislap. Biglang lumakas, biglang humina, parang nawawala ng kontrol. Wow! Isang sigaw ang kumawala sa kanya. Ang enerhiya sa paligid niya ay naging magulo. Ang gintong apoy ay nagliyab ng mas malakas. Ang lilang enerhiya ay umikot ng parang bagyo. At sa bawat segundo, parang may humihila sa kanya palabas ng realidad. Napansin ito ng pinuno ng mga nilalang. At sa pagkakataong iyon, ngumiti ito. Ngayon ko na naiintindihan. Hindi pa niya kayang kontrolin ang kapangyarihan. At iyon ang magiging kahinaan niya. Sa isang iglap, sumugod muli ito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Gokaro ang target, kundi si Asura. Asura, sigaw ni Goku. Ngunit huli na, malapit na ang atake. Sa sandaling iyon, biglang nawala ang sakit ni Gokaro. At ang kanyang mga mata ay tuluyang nagbago. Hindi na ito silver at violet lamang, kundi isang mas malalim na liwanag. Isang liwanag na parang walang hanggan. Sa isang iglap, nawala siya. At bago pa tumama ang kalaban, lumitaw si Gokaro sa harap ni Asura. Isang kamay lamang ang kanyang ginamit para pigilan ang atake. Tahimik, matatag, at sa sandaling iyon,
Ang buong paligid ay tumigil. Parang kinilala ang kanyang presensya. Dahan-dahang tumingin si Gokaro sa kalaban. Ngunit ngayon, hindi na ito bata na nakatingin. Kundi, isang nilalang na lampas sa kanilang pagkaunawa. Hindi mo sila pwedeng galawin. Mahina niyang sabi. At sa likod niya, ang kanyang aura ay biglang nagbago. Ang pakpak na enerhiya ay naging mas malinaw. Mas malaki. Mas makapangyarihan. At sa sandaling iyon, ang kanyang unang anyo ay nagsimulang mag-evolve. Isang mas mataas na antas. Isang anyo na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Sa malayo, napahinto ang pinuno ng mga nilalang. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ito ng takot. Hindi maaari. Ang batang iyon ay hindi lang susi. Siya ang magiging simula at katapusan. At sa ilalim ng naglalakihang kalangitan, na may bitak na dimensyon, 3 henerasyon ang nakatayo, ang ama, ang ina, at ang anak, na unti-unting nagiging isang alamat. At sa sandaling iyon, malinaw na, ang laban na ito, ay hindi lang para sa mundo, kundi para sa buong realidad. Dito na nagtatapos ang part 2. Subscribe na para sa kasunod nito. Salamat.